Katapatan mo'y matibay na sandigan. Sa bawat pighati, tagumpay man ay naroon. Daluyan ang pag-asa kung kailang ay hinahon. Pag-ibig mo'y alay sa amin noon hanggang ngayon. Dakila ka, oh Diyos. Amen. Malamig. Sabi ko sa iyo eh. Kasunod Friday ah. Kasunod. Ikaw muna yan. Wala yung sinabi. Mali yung lyrics. Malamig. Yan ang sinasabi mo mga ganun-ganun ba kami bro? Manual lang amin ganun. Manual pastor. Manual yung pag-alon eh. Wala. Ayan, sa kanya ba? Wala. Auto transmission. Sa atin, manual. Tapos pag umahon, kailangan pa itulak. Salamat sa Panginoon, Brad. Po rin ang naka-record yan ba sa YouTube? Alam mo namang 71 million na yung Subscriber. Malapit yung nagre-record nyo. Parang human drone eh. Talaga, grabe no. Kaya pala valid yun. Let us stand and let us pray, mga kapatid. Basahin muna natin ang salita ng Panginoon in Matthew chapter 10 verses 16. Salita nating basahin. Unahan ko sa 16 at mag-end tayo sa 42 sabay-sabay. Matthew chapter 10 verse 16. Behold, I send you forth as sheep in the midst of the wolves. Be ye therefore wise as serpents and harmless as doves. But beware of men, for they will deliver you up to the councils, and they will scourge you in their synagogues. And ye shall be brought before governors and kings for my sake, for a testimony against them and the Gentiles. But when they deliver you up, take note of how or what you shall speak,
For it shall be given you in the same hour what ye shall speak. For it is not ye that speak, but the Spirit of your Father which speaketh in you. And And the brother shall deliver up the brother to death, and the father the child, and the children shall rise up against their parents, and cause them to be put to death. And ye shall be hated of all men for my name's sake, but he that endureth to the end shall be saved. But When they persecute you in this city, flee ye into another. For verily I say unto you, ye shall not have gone over the cities of Israel, till the Son of Man be come. The disciple is not above his master, nor the servants above his Lord. it is It is enough enough for the disciple that he is as his master, and the servant as his Lord, if they have called the master of the house Beelzebub, how much more shall they call them of his household? In verse 26, fear them not therefore, for there is nothing covered that shall not be revealed, and hid that shall not be known. What I tell you in darkness, that speak ye in the light, and what ye hear in the ear, that preach ye upon the housetops. And fear not them which kill the body, but are not able to kill the soul, but rather fear him which is able to destroy both soul and body in hell. Are not two sparrows sold for a farthing, and one of them shall not fall on the ground without your Father. But the very hairs of your head are all numbered. Fear ye not therefore, ye are more valuable than many sparrows. Whosoever therefore shall confess me before men, him will I confess also before my Father which is in heaven. But whosoever shall deny me before men, him will I also deny before my Father which is in heaven. Think not that I am come to send peace on earth. I came not to send peace, but a sword. For I am come to set a man variance against his father, and a daughter against her mother, and a daughter-in-law against her mother-in-law. And a man's foes shall be they of his own household. He that loveth father or mother more than me is not worthy of me, and he that loveth son or daughter more than me is not worthy of me. And he that taketh not his cross and followeth after me is not worthy of me. He that findeth his life shall lose it, and he that loseth his life for my sake shall find it. And verse 40, he that receiveth you receiveth me, and he that receiveth me receiveth him that sent me. He that receiveth a prophet in the name of prophet shall receive a prophet's reward. And he that receiveth a righteous man in the name of a righteous man shall receive a righteous man's reward. For altogether, and whosoever Whosoever shall give to drink unto one of these little ones a cup of cold water only in the name of a disciple, verily I say unto you, he shall in no wise lose his reward. Let us pray. Heavenly Father, once again, Lord, we thank you, God, for this day, Panginoon. We are here we wanted to hear thy words, Lord, and the wisdom from your words. We're praying, O God, that through the Holy Spirit, we will understand thy words, and it will be easily grasped in our mind and in our heart, to be hid in our heart, that we may not sin against thee. Oh Father, we're praying, O God, to bless us, this word, and guide us always in these things. And these all things we pray in the name of Jesus Christ, our Lord and personal Savior. Amen and amen. Mabuhay na kayo muna. Sa verse 38, ang sabi ng Panginoon, na he that taketh not his cross, ang sabi ni Brad, and he that taketh not his cross and followeth after me is not worthy of me. What does it mean, Pastor, when we say, when Jesus Christ said that he that taketh not his cross and follow it after me is not worthy of me? How to be worthy before the Lord? Pala. Pag ikaw, mga kapatid, I remember one of a great preacher, no, of time.
Kilala niya si Dr. Charles Stanley. Ano? Nagsasalita yan sa Jimmy 7 mo. Baptist yan eh. Pero ang comment ko lang sa kanya, bakit siya nagagamit ng NIV? Ibang, iwan ko, hindi yata yung NIV, pero another version of the Bible. Na, yun lang naman comment ko sa kanya, but during his days, mga kapatid, during his glorious days, makita mo talagang siya grabe mag-preach, bro. Oo, very powerful. Evangelist talaga, parang si Billy Graham din. No? But there are comments against these pastors. But anyway, the Lord will really want to judge. No? Kasi mga Baptist preachers yan. Si Stanley, Dr. Charles Stanley, he is a pastor of In Touch Ministries pala. No? Kaya pala siguro hindi na ginamit yung King James kasi iba ang pangalan ng church niya. But anyway, ang sabi dyan mga kapatid, si Jesucristo mismo nagsabi to His disciples after He called them. No? Kasi last week na alam naman natin na the Lord Jesus Christ called out the first members of of the church, no? The church that He built. Remember that the church He built is upon the foundation of Him. Yeah. The Lord Jesus Christ is a rock of our salvation. He is a rock. He is Petra, while Peter is Petros in a Greek language. All right, and then He called out how the Lord Jesus Christ built His church. He called out first. Okay, He called out His disciples to be an apostles, and He chose 12. Tama ho ba? Diba? And now, kalakip ng pagiging mananampalataya na tinawag ni Jesucristo, His apostles, no? The meaning of apostles is the one who sent out. Okay, yan ang meaning ng apostles, ha? One who sent out. Isang tinawag na ipinadala. Yan ang meaning ng apostle. But they bore what it called apostolic authority, a power that given by God, that the manifestation of their power, that they are authentic apostles came from God, is that they bumuhay sila ng patay. Tama ho ba? Right. Nagpagaling sila ng kahit anong klaseng sakit. Tama? And they casted out evil. Yan ang nila, kapangyarihan na meron sila. They bore the apostolic power and the apostolic authority. Tama ho ba? Sa panahon ngayon, walang apostol. Kahit pa ako isang pastor, sent out. You sent out. Si Brother Eric sent out. Si Brother Ryan, Brother Greg, Brother Ronald, and so on and so forth, sent out by God to proclaim and to teach the good tidings to other people, yet we cannot be able to be called an apostle. Bakit? Wala tayong kapangyarihan. Wala din tayong authority na apostolic power na sinabi sa Biblia. Kaya walang apostle. Tama ho ba? Pag may mga apostle na dyan, ma-false yan. Amen? Ganun yan. Alright? And now, dito, ang sabi ni Jesucristo, pag humayo kayo, there is an equivalent and corresponding called persecution for the Lord Jesus Christ's sake. Amen ho ba? Hindi mawawala sa isang mananampalataya na kaakibat ng ating paglilingkod sa Panginoon at ang ating pagsunod kay Jesucristo, no? Ay kasama doon yung pag-uusig. Inuusig yung mga mananampalataya in many forms. Alright? So, ibig sabihin, pagka ang buhay mo bilang mananampalataya ay easy-easy lang, you are not worthy of God. You are not worthy to be follower of the Lord Jesus Christ. Tama ba? Alam na pala, Brad. Kaya pala tayo nag-suffer sa mga problema na wala tayong ginagawang kabulastugan. Ano ba ginagawa natin kabulastugan? Hindi naman tayo nag-love another one. Oh.
Love one another lang naman tayo. And yet we suffer persecution. Because we are worthy before the Lord. Kahit we are not worthy, but in some ways, we are worthy before the Lord because we carry our cross and follow the Lord. In spite of the persecution that we suffered, in spite of the persecution that we have gone through, ay talagang sumunod pa rin tayo sa Panginoon. Amen. Amen ho ba? Pero ang mapapansin ninyo, sa pagsunod natin kay Jesucristo, hindi tayo pinababayaan. Amen. Okay? Noong sa Catholic pa ako, mga kapatid, mayroon kaming drama. Drama ba? Kasi may retreat man. Tapos, ang isang, yung taga, kasi may barangay eh. Naalala ko, ang barangay taga Rizal, kalimutan ko ng pangalan. Oh, yung isa, nagdala. Si Jesucristo daw siya. Tapos, yung isa naman, ang mga apostol. Tapos, sabi ng Diyos, saan ang mga kasama mo? Isa yun, malaking cross ah. Bakit yung isa napakaliit? Yung ano lang, yung walis ting-ting. Ginanon to siya. Ganon lang kaliit, ganon siya. Ginaganon niya. Saan ang cross mo ito? Naalala ko. Bakit? What we are trying to drive here, pagka-cross ang pinag-usapan, si Jesucristo, nung pinasan niya ang cross, abay ang bigat. That's right. Natumba nga siya. Tapos pinapalo pa siya. Nilalatigo pa siya ng mga walang hiyang Roman. Walang pastor ha. Mag-ingat ka na naman sinasabi. High blood ka talaga eh. Yung mataas ang sugar ko eh. Di ba? Nilalatigo pa siya. Bumagsak na siya. Kaya nga sino ang bumuhat ng cross niya? Si? Alalahanin niyo kung sino. Ayaw si likod niyo. Simon. Si Joseph. Mayroong isang disipulo, no? Alright? Na talagang tumulong sa pagkuha ng cross. Tingnan niyo kung si Joseph ba, kaya nagkamali tayo. Joseph de Sarinian. Tingnan nga. Simon of Cyrene. Simon of Cyrene. Simon. Hindi Joseph. Kasi si isa kumuha sa katawan ni Jesus Christ si Joseph of Arimathea. Okay. Simon of Cyrene. Luke 23:26. Kita mo, bumagsak si Jesus Kristo eh. So kapatid, pag sumunod tayo kay Hesus Kristo at wala kang cross na pinapasan-pasan, anong klaseng manampalataya ka? Pastor, anong klaseng manampalataya yun? Bakit hindi man lang tumutulong maghugas ng plato? Cross din yan eh. Pastor, hindi tumutulong ganito ganyan, wala. Brad, ang mananampalataya na walang ginagawa sa paglilingkod sa Panginoon, walang cross yan, Brad. Look at Peter. Papaano siya, how Peter being a martyr of God, of his faith in the Lord Jesus Christ. Papaano ba siya, what kind of death, what manner of death was Peter, Apostle Peter? Pinako siya sa cross din, patiwarik pa. Bakit? Ang sabi niya, hindi ako karapat-dapat. Hindi ako karapat-dapat sa sinapit ni Hesus Kristo, pero talagang dahil sa pananampalataya na patiwarik. Ikaw daw ipako ng patiwarik. Hindi pako na di ba? Sa lahat ng apostol, ang hindi sumapit ng yung death of natural death, si Apostle John lang talaga. Dahil ng Patmos. Pero hindi, nagsapon din siya. Bakit? Isinawsaw nga siya, tinusuno nga siya doon sa kumukulong mantika eh. Pero kamatayan niya, hindi doon. Kundi doon sa natural death niya sa island of Patmos. Pagkatapos niyang sinulat ang the book of Revelation. Follow God! Follow the Lord Jesus Christ by bearing your cross. Amen.
Cross is a symbol of a capital punishment of the Roman Empire. Alam niyo ba yun? Kaya nga sabi ng iba, yung iba, sinusuot-suot pa nila dito yung kwintas eh. Hindi ba nila alam na yung cross na paalala kung anong klase ang pagkamatay ni Jesus Christ, that He died, not a simple death, but a capital punishment. What a shameful death for the Lord Jesus Christ. A cross. Crucifixion is a capital punishment, a shameful punishment of the Roman Empire to those who will be deserved to death. But the Lord Jesus Christ not deserved to die. But He died for our sin. That's right. Nakita niyo ba yun, mga kapatid? Yon ang a cost of being faithful unto God. You will be persecuted. Now, let's go to the details. And verse 16, mga kapatid, ang sabi dyan sa Matthew chapter 10, verse 16, Behold, I send you forth as a sheep in the midst of the wolves. Be ye therefore wise as serpents and harmless as doves. Ang wolves dito, mga kapatid, wala nang iba. Pero napakasimple lang titingnan mo. Sino yung wolves yan? Mga Pariseo na yan. Pinadala ko kayo katulad ng isang tupa sa kalagitnaan ng mga lobo. Ay, ang mga lobo na yan, mga Pariseo, Sadducees, mga councils, mga Israelites na ibinampalataya sa Panginoong Hesukristo, who rejected the Lord Jesus Christ. That is why they will be the one to suffer in the end time tribulation because of the rejection of the Lord Jesus Christ. Ang sabi ng Panginoon, ipinadala ko kayo bilang mga tupa sa kalagitnaan ng mga lobo, na kung saan ang inyong mga karakter ay tuso katulad ng serpent. Huwag muna natin tawaging ahas. Grabe, no? Ulupong. Grabe. Mamba. Tusok talaga, no? Kasi alam niyo, tuso naman si Satanas talaga eh. That's right. Oh? Si Satanas napakatusok, brad. Kita mo paano niya nalinlang yung babae? Ang plano ni Satanas putulin. Yan ang plano ni Satanas. Pumutol siya. Nung makita niya, wag yan si Adam, baka mamaya hindi ko kayang itim. Itong babae, itim po. Laglag nga naman si iba, ano? Oh. At take note, mga kapatid, doon sa Garden of Eden, subtle si serpent, si ulupong. Ano siya? Napakatusok. Ay, may wisdom pala si Satanas, ano? Kaya no wonder yung iba, gusto ang wisdom ni Satanas. Hindi nila na alam, the wisdom of God is far way better against the wisdom of Satan. Dalawa lang naman ang wisdom. Wisdom ni Satanas, wisdom ng Panginoon eh. Sa Book of Hebrews or Book of James, doon lang naman yan eh. Di ho ba? Oh, grabe no? Bakit? You must be wise like a serpent because you must have the intelligent, brethren, that you are able to discern the wiles of the devil. Alam niyo dapat mag-discern. Alam niyo dapat tumingin kung yung bagay na yan ay mali at yung bagay na yan ay tama. Alam niyo kung kailan kayo magpaliwanag ng kaligtasan, kailan niyo i-inject ang kaligtasan dyan. Alam niyo rin kung kailan hindi magpaliwanag ng kaligtasan. Ganun. Strategy ba? But you must be harmless like a dove. Harmless meaning, hindi naman kayo mga kasi yung iba naman kasi harsh eh. Nakikita niyo may mga taong harsh pagdating salita ng Panginoon. Yung kaligtasan mo, hindi. Kayo mga Baptist, kayo mga konsentidor kayo. Bakit? Porkit ligtas na kayo, ay hindi na kayo. Kahit magkasala na kayo, ligtas pa rin kayo. Hindi parang ganun ba? Hindi, dito sa amin, kailangan dito sa amin.
Membro ka lang ng relihiyon, okay na, ganun. Di ba? Amen mga kapatid? Nakita ninyo, paano tayo mag-strategize being tapat na naglilingkod sa Panginoon? Even in soul winning, dapat magiging magaling tayo mag-strategize. Umpisahan na nga natin, dapat yan eh. Gusto, paano maghahayo tayo tapos hindi kaligtasan? Paano? Ano ba yung mga bersikulo gagamitin doon? Pag humayo tayo mga kapatid, siyempre sasama naman ako eh. Ako naman manguna eh. So matututo kayo kung paano natin ipapaliwanag. Amen mga kapatid? Amen. And now, darating ang panahon that you will be persecuted. At ang persecution ganito mga kapatid. Beware of men. Mag-ingat kayo sa mga tao ha. For they will deliver you. Beware of men. Anong klaseng men? Mga masamang tao yan, ibig sabihin. Mga Pharisees, Sadducees, ganito ganyan. Wala sa hulog ba? Okay? Beware of men, for they will deliver you up to these councils, and they will scourge you in their synagogues. And ye shall be brought before governors and kings for my sake, for a testimony against them and the Gentiles. But when they deliver you up, take no thought how or what ye shall speak, for it shall be given you in that same hour what ye shall speak. For it is not ye that speak, but the Spirit of your Father, which is speaking in you. Mga kapatid, nung nag-ascend na si Jesus Christ sa kalangitan, di ho ba mayroon tayong Holy Spirit? Holy Spirit is called the Spirit of the Father, or Holy Ghost, or Holy Spirit in other writings. Napapansin niyo ba, when a Christian or when a believer is persecuted, hindi siya natatakot. Bakit? Andoon ang Diyos kasama niya eh. Amen. Naintindihan niyo ba yan? Amen. I will give you an example. During the time of Agrippa the first, or kahit during the time of Herod Antipas doon sa Book of Acts. Nandoon man yun sa Book of Acts chapter 5 at sa Book of Acts chapter 12. Nandoon man yun pag binasa ninyo. Ito si Herod Antipas. How many Herod in the Bible sa tingin ninyo? There are 5. Technically there are 5, there are 6 but 5 lang inaano kasi Herod the Great, yung father na yung pinamatay yung mga bata na 2 years and under. Tapos Herod, nung namatay na si Herod the Great, Herod Archelaus, wala ka anong profile. Okay? Tapos si Herod Philip, wala ding ganong profile. Pero ang may mga profile talaga, Herod the Great, Herod Antipas, na pinatay si John the Beloved at saka si the Lord Jesus Christ. Okay, panahon yon ni Herod Antipas. And then si Herod the Great, Herod Agrippa the first, na kung saan pinatay na si James na kapatid ni John the Beloved, tama? At tapos nag-oration siya, nagsalita siya na proud to be humble siguro siya. At ang nangyari, inood siya. Di ba? God strike him, parang sa Turkey ba? Oh, nagsalita, narato ba, daga ni Allah yan eh. O ano nangyari sa kanya? Tigok na brad, wala na. Oh. Okay? Tapos si Herod Agrippa II, na kung saan he is the Herod during the trial of Apostle Paul. Okay, huwag nang kalimutan yan. Now, during Herod Antipas, during Herod Agrippa the first, Herod Antipas, nung pinatay na si James, kapatid ni John, abay, natuwa ang mga Hudyo sa kanya, Brad. Kasi mga Herod, di ba, mga lahi ni Iso yun eh. Okay, hindi naman mga Hudyo yun eh. Ngayon, ang ginawa ni Antipas, nung pinatay na si James, na kapatid ni John, abay, natuwa ang mga Hudyo. Kaya sabi niya, para matuwa lalo ang mga Hudyo, isunod natin si Pedro. Si Pedro, mga kapatid, bago natin patayin to, ikulong mo natin. Yan ang mali ni Antipas. Sana kung pinugutan niya ng ulo agad the same day, abay, baka siguro magtagumpay siya. Ang ginawa niya, kinulong mo na niya eh. Ang nangyari, during the night, kapatid, nanalangin ang mga kapatiran niya, look at the power of the prayer, mga kapatid. Sa gabi, alam mo ginawa ng Diyos.
Nagpadala ng angel. Sabi ko sa inyo, yung angel, anytime pwedeng gamitin ng Diyos ang angel eh. Oh, Amen. ha! Ano nangyari? Abay, nakakalag si Apostle Peter. Sa kanyang grabing yung ano niya, tali niya, yung chain niya. At nung nakakalag siya mga kapatid, ha? Oh, mag-gird ka dyan, mag-girded ka dyan, ano mo, suot ka dyan, mag-ano ka dyan, alis tayo. Akala nga niya, vision eh. Vision ba to? Vision ba to? Anong vision sinasabi mo? Tayo ka na dyan. Oh, unang kulungan, may pangalawa pa, hanggang sa nakarating na doon sa gate. Oo nga. Buti na lang, Brad, hindi yung, it's a miracle. It's no, Father. It's God 7. Oh, hindi, ano na? Talagang pinuri niya ang Panginoon. Now, indeed, sabi nga niya, totoo talaga na ang Diyos nasa kanya kingdom. Amen. Kapatid, if God persecuted us, God will intervene. Tandaan mo yan. This is how you will carry the cross. We are under persecuted. Akala niyo ba? How we are persecuted? We are persecuted. Ay, yung persecution nga natin ngayon, hindi katulad ng mga martyr of faith sa panahon noon eh. Nakita niyo ba yung mga kapatid? Ang persecution natin sa panahon ngayon, bunganga lang ng amo at saka yung kung ano pa, bunganga ni Mrs., bunganga ni sino pa, bunganga ng kapitbahay natin or sino pa man, tapos problema sa pera, yan lang naman ang mga niyo, problema, tapos magpatiwakal ka. What But, what kind of cross you have, Pastor? Cross ko, Pastor, ang cross ko naman bilang sabi ko sa'yo. Carry it! Pasanin mo yan! Hindi yan ang maging dahilan para tumigil ka sa paglilingkod. That's right, man. Kahit pa may cross kang pinapasan-pasan, mga problema mo sa buhay, hindi yan ang dahilan para tumigil ka sa paglilingkod. Continue daw! Paano ka lalago? Paano ka matututo? Paano ka mag-Bible study? Tapos pagbalik mo dito, dami kang dadalhin na Bible study. Multiverse ka talaga, brad. Bakit multiverse? Multiverse, ano yung multiverse? Multiverse Biblia? Baka multi-universe. 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 Multi-universe na lang. Pwede. Magaling talaga to si Kelly. King Lemuel. Time traveler na pa. Multiverses pa. King Lemuel. Alam mo namang wisdom ni King Lemuel. Oh. Ganon mga kapatid. Nakita nyo ba? When they will persecute you, pangalawang example, si Peter pa rin. Talaga to si Peter. Paborito ng ng mga hari ah. So ang ginawa nga ni King Agrippa the first ay nag-oration siya. Oh, at tapos mayroong council din na hinuli siya, sinabihan sila, di ba sinabihan ko kayo na huwag kayo magsalita ng Jesus Christ dito, huwag kayo mag-preach dito ng good dahil ganito ganyan. Ganito ganyan, pag hindi kayo makinig, ikukulong kayo. Pero anong sinabi ni Apostle Peter? We ought to obey God rather than men. Amen. Tama ho ba? They were persecuted, but ang pagmamahal niya sa Panginoon, ang paglilingkod niya sa Panginoon, yun pa rin ang nangingibabaw. Di ho ba? Nangingibabaw pa rin. Oo. Matay guilty. Minsan, iniisipan natin ang huwag magpatuloy, or ano man. Guilty talaga, no? Busted. You are guilty. Huwag naman condemn, ha? Kahit guilty lang. Okay na, Pastor. Huwag lang condemn. Mahirap yung condemn. Condemn ka na to death. Mahirap. No. Guilty lang. Medyo. Hindi ganong masakit. Biruin niyo mga kapatid. Ang persecution nila, ang sabi, ang sabi dyan, dadalhin sila for the Lord Jesus Christ's sake. Bakit? You are telling them, you are preaching them the testimony against them and the Gentiles, the testimony meaning, the testimony of God, the testimony of truth, that these people ay kailangan mabago. Unahin muna natin ang kanilang kaligtasan para mabago ang kanilang paningin, ang kanilang pananaw sa buhay. At from serving devil or their father the devil, now their father is God. Tama ho ba?
kalakip niyan ay persecution. Naalala niyo ba na nung bumalik sila kay Jesucristo at ang sabi nila, we rejoice sa persecution namin because of Jesus Christ's sake, we rejoice. Sabi ng Panginoon, rejoice lang, mag-rejoice kayo. Hindi lang dahil sa persecution, kundi your name is written in heaven. Amen. Di ba? Napakasarap ng ganun, no? There is joy in serving Jesus, brethren. Even in song, there is joy in serving Jesus. Even you are carrying the cross, the persecution, brethren, the odds, the trials and troubles of serving the Lord Jesus Christ. There is joy in it. Hindi happiness, but joy in it. Galak. Tama ho ba? Napakasarap, no? Pag tinatrial ka na, the Holy Spirit take over. I will tell you how the Holy Spirit take over. Pag nandyan ka sa sitwasyon na ang akala mo mapahamak ka na, pero magugulat ka, walang nangyari sa'yo. That is how the Holy Spirit take over. Okay? Ako marami ng beses nangyari sa akin yan. Kahapon lang, sabi ko, Lord, wala na. Yari na naman ako sa bunganga ng amo kong ito. Biruin mo, nanghingi ang abogado kay Kasoy, nanghingi ang abogado ng dokumento 2019. Sabi ko, wala na, tagilid na naman ako. Pero siyempre, sabihin ko totoo. Oh, sabi ko, Mr. Saad, sabi ko, manager ko, noong 2019, napaka-busy ko niyan. Oo. Mayroon kaming babae na receptionist, ang trabaho niya, email. Sinabihan ko siya, pag mag-email ka, kay mga Arabic lagi, ganun. I-print mo, tapos bigay mo sa akin. Para i-file ko. Kasi hindi ko mahabol sa trabaho dahil ako pumupunta sa site for finances. Ganito, hindi ko talaga mahabol yan. Sobrang daming trabaho. Oo. So, yan ang itsura. So ngayon, kung may correspondence na nagkulang, double check ko na lang. Na dyan naman si Emily. Sabi ko ngayon, ito na. Pag sabihin, pag tingnan ni amo yung wala ang gagalitin sa akin. Sabi ko, magagalit talaga yan. Oo. Dahil nung time na yan, sabi ko, babalikan ko naman talaga yan, pero hindi ko rin mabalik-balikan. Sobrang dami ng trabaho talaga. Oo. Pero, ibibigay ko ang kailangan nyo. Yan ang sinabi ko. Ito ang kailangan nyo. Yan. At yan. At yan. At yan. At yan. Kompleto na. So, kompleto na ang kailangan ng abogado. So, ang abogado, ito, okay. Si amo, gano'n na. Sabi ko, wala na, nabaliw na naman. Tapos sabi ko, ano bang hinahanap niya? Tapos may sabi, original daw. Sabi ko, bakit original? Kailan ba maghingi ang abogado ng original? Ang copy nga lang hinihingi niyan. Naibigay na natin. Ano pa bang kailangan? Pinabayaan ko, Brad. Hindi ko na ganun. Pinabayaan ko lang. Sabi ko, Lord, take over. Kung sabihin niya umuwi ako, walang problema. Take over. Nagugulat ako. Tumahimik man. Abay, tininig ng Diyos ang panalangin ko. Sabi ko, tapos nagpasalamat ko ng Lord. Salamat talaga. Bakit? Well, dininig mo yung panalangin ko. Yan talaga. Epektibo talagang panalangin, Brad. Amen. Kasi alam niyo kung bakit hindi ginawa noong 2019 nung nasa receptionist. Kasi ang receptionist, ganun niya eh. Di ayaw magtrabaho. Di iaasa sa akin. Kalahi niya eh. Kaganyan na, kalahi pa niya. Utusan lang ng Pilipino. Di alam mo na ang dahilan. Sinong sisihin dyan? Sisihin man amo pa. Isang style ng amo namin, maghahanap ng yung mali niya, take note mali niya. Okay? God is my witness. Yung mali niya, binibigay sa akin. Kaya sinisimplihan ko lang siyang binibigwasan ba ng ano ba. Sabi na ito, mali ang ano. Sabi,
Bakit hindi mo, tulog ka ba o ano, mag-vitamin ka? Sabi ko, ikaw magumagawa niya. Simpleng ganun ba? Simpleng uppercut basta. Oh, simpleng uppercut lang ko. Sabi ko, hindi man ako gumagawa. Ikaw magumagawa niya. O di, siyempre, mamukha niya na pinagsabihan siya ng ganyan. Dahil porke tao mo, halaman, magsalita pa siya ng ganun. Sabi ko, hey, ka na. Nabigwasan mo na eh. Simple lang, good. Simple lang bigwas ba? Ikaw mo gumagawa niyan. O di tapos, nakabira ka na. Binjan. Ayun ang sinasabi dapat mo. Bumanti ka talaga eh, no? Pinsa lang sa akin. Ano lang, sabihin mo naman sa akin, mag-vitamins ka. Sabi ko, vitamins, wala man akong pera. Bigyan mo muna ako ng pera. Tusuhan na lang ba? Kung sino lang mga tuso, patusuhan na lang talaga. Pambihira. This is how you are persecuted. Araw-araw na lang ganyan nangyari sa buhay ko, Brad. Iniisip ko ngayon, ano bang problema sa akin? Ano bang kasalanan ginagawa ko? I did not love another one. Oh. And yet, I'm persecuted every day. Kasi alam mo, ako kasi minsan sa inis ko ba, sa stress, nakapagsabi ko, Lord, iiwan ko ng gawain ha. Narinig ni Satanas yan. Alam mo naman Satanas, buwang-buwang yan. Oo. Nung marinig niya, ganito palang style niya. Pag ano pala siya, na-stress pala siya, iiwan niyang gawain. Oo. Kaya doon siya pumapasok sa katuuhan doon, ng mga yun. Oo. Pag na-stress pala siya, may tendency na iiwan niyang gawain. Narinig naman siya. Alam mo naman si Satanas na parang, ano yan eh, si Raulong Leon yan eh. Paikot-ikot ba? Titingnan ka kung saan ang ano mo ba? Ito na, dito na itong papasok. Papasokin niya ang katauhan ng amo namin, ganito ganyan, para bang i-tempt ako ba, i-provoke ako na mainis, magalit, hanggang sa iwanan ng gawain. Ito pala. Papasok siya sa katauhan ng ibang tao, ganito ganyan, ganon. Sa ibang tao, para ma-stress ako, ganon. Para iwan ng gawain, yan ang ultimate goal ni Satanas, Brad. Gagamitin niya ang pamilya mo, ganito ganyan, ganito ganyan, para i-tempt ka na magkasala. Iiwan mong gawain, Brad. Pambihira talaga. Ngayon, kung hindi ko ma-discern yun, yari na. Brad, pag iiwan kong gawain, victory si Satanas, tandaan niyo yan. Panalo si Satanas, hindi kayo panalo, hindi ako panalo. Si Satanas talaga ang nanalo, parang nanalo siya ng milyon na lottery. Wala pa rin tatalo sa Alaska. Ganon mga kapatid. Dito sa verse 21, anong nangyari? Verse 21, and the brother shall deliver up the brother to death, father to the child, children, and the children shall rise up against their parents, cause them to put to death, and he shall be hated of all men for my name's sake. But he that endureth to the end shall be saved. But when they persecute you in the city, flee ye into another. For verily I say unto you, ye shall not have gone over the cities of Israel till the Son of Man be come. Kapatid, in these verses, makikita ninyo ang persecution. It is included the family that will be going to persecute you for the Lord Jesus Christ's sake. In fact, mga kapatid, unang maging kalaban mo pag naglilingkod ka sa Panginoon, pamilya mo eh. Nakikita niyo ba yun? Sa ngalan ng katotohanan at paglilingkod mo sa Panginoon, ang unang maging kalaban mo ay ang pamilya mo. Ang family mo. Grabe, no? Grabe pala pag naglingkod ka talaga sa Panginoon ng tapat. Remember, adversaries, trials and troubles sometimes come. Dumarating po yan.
in order to test your faith. And Satan also in another way, darating po siya to tempt you to sin. He will tempt you to sin. Para pag nahulog ka na sa kanyang bitag, yan, hindi ka na mapakinabangan. Amen, brethren? And in verse 28, fear not them. Sa lahat ng mga pagsubok na yan, mga kapatid, sa lahat ng mga persecution dara ninyo, ito ang pangako ng Diyos. Fear not them which kill the body, but are not able to kill the soul, but rather fear Him which is able to destroy both soul and body in hell. Kapatid, pagdating sa persecution, pag dumating talaga sa rurok ng persecution, mga kapatid, sa tuktok ng persecution, the peak of persecution, brethren, that it might include your life. Do not fear them. Ang kaya nilang patayin ay ang iyong katawan, not ang iyong kaluluwa. Katakutan ninyo, mga kapatid, o katakutan natin, yung tao na kayang patayin ang inyong katawang lupa at ang inyong kaluluwa sa impyerno. Ibig sabihin, mas matakot ka sa Diyos, huwag sa mga taong yan. Ngayon, kung ligtas ka na, hindi ka talaga matakot sa mga yan. Bakit? Pag namatay ka, langit ka naman patungoy. Pero pag may kapahamakan na nakikita mo naman, huwag ka naman pumunta dyan. Bakit ka pa? Kapahamakan na pupunta. Klaro-klaro ng kapahamakan na pumunta ka pa. Saan ang utak mo? Saan ang wisdom mo, Brad? Wisdom ni King Lemuel. Di ba? May wisdom tayo na nagmula sa Panginoon. Amen? Sa verse 29, tingnan mo ang buhay natin, kapatid. Binigyan tayo ng example ng Diyos. Dalawang sparrow. Ano yung sparrow, pastor? Ang sparrow, kung bigyan natin ng pangalan, Maya. Ibig sabihin, mga maliliit na ibon. Mga langgam ba sa Bisaya ba? Alam mo naman, langgam sa Bisaya, gumagapang pa. Sa Tagalog, ang langgam gumagapang pa, pero sa atin, lumilipad na. Saan ang langgam mo? Ayun, lumilipad langgam mo. Grabe, no? Yan ang sinasabi mo. Yan ang sinasabi natin, no? Talaga naman itong mga Bisaya, ibang klase talaga. Oh. Nagbigay ang Diyos ng ehemplo na kaya nating unawain. Sabi niya, tingnan mo yung dalawang Maya. Bigyan natin ng mga Maya. Tingnan yung dalawang ibon na maliliit. Ang liliit, ang pobre ng katawan yan. Oh, hindi nagbigay ang Diyos ng example na malaking ibon, gano'n. Hindi. Ang binigay ng ehemplo, yung talagang maliliit, yung isang pisa lang patay na. And look at what happened. Yung mga maliliit na mga ibon na yan, alam nyo, pinagbili lang nga lang ng ano yan eh. At kakatayin na yan eh. Oh. Kunti lang mites o pera pinagbili niyan. At mamamatay na yung pobreng ibon na yan. Siguro ang bibili niyan, maliit, pag katay siguro nila, naku po, ang liit naman pala ng ibon na to. Parang ganito lang kalaki. Siguro sabihin ng ano, pisain mo na lang yan. Nakikita niyo ang itsura ng mananampalataya? Nakikita niyo ibig sabihin ng Diyos? Yung dalawang maliliit na pobreng ibon na yan, hindi ba na kayo ay mas mahalaga pa kaysa mga sparrow na yan? And yet, the Lord, He will not allow na yung Maya maging ganyan ng kalagayan. How much more kayong mga anak ng Diyos? Hindi kayo babayaan ng Panginoon. You are a valuable soul before the Lord. Bakit? Imagine mo, tinanggap si Yesu Kristo ng mga yan eh. Tapos pababayaan lang. Look, halimbawa ako, pastor pa ako, servant pa ako of God. Oh, pababayaan ako ng Panginoon dyan? Ano sa tingin niyo? Hindi! Itapat ka naglingkod sa Panginoon eh. Oh, kaya sa 2024, Brad, pagka makabili tayo ng sakyan, Brad, arangkada na tayo ha? Amen. Baka mamaya pag nakabili na tayo ng sasakyan kung saan na tayo pumunta. Saan tayo pumunta, pero huwag natin kalimutan ng soul.
Di ba? Ganun. So, kahit MG5 lang ba? Pag-pray natin. Ang Panginoon naman nakikilog dyan. Pag ibigayan ba, ibigayan. Pag hindi, wala tayong magawa dyan. May ibibigay pa ang Diyos dyan. Amen? Alam naman ang plano ng Diyos. Ang plano ko talaga, pahirapan ko si Aris, si Limuel, si Eric, pahirapan ko yan. Tadyak-tadyakan ko yan. Bahala na, ganun-ganun. Ganun ba ang Diyos natin? Anong klase yun? Hindi naman ganun ang Diyos eh. Sa verse 31, tingnan mo, fear ye not therefore, ye are of more value than many sparrows. Sa paglilingkod yung mga kapatid, pag pinahayo kayo ng Diyos, ganito, sabi ng Panginoon, whosoever therefore shall confess me before men, him will I confess also before my Father which is in heaven. Whosoever therefore shall deny me, whosoever shall deny me before men, him will I also deny before my Father which is in heaven. Look at her brethren, tingnan niyo. Pagdating sa kaligtasan, sa paghahayo ninyo, sino man ang i-confess si Jesus Christ, sino man tumanggap kay Hesus Kristo bilang Panginoon tagapagligtas, talagang i-confess ko rin siya, ipaglaban ko siya doon sa aking Ama, doon sa langit. Pero yung mga ayaw tumanggap, yung mga tumanggi sa kay Hesus Kristo, abay, pagdating sa kalangitan, tingnan natin, pag sinabi ng Panginoon, pag sinabi ng God the Father, sino to? Si Ares. Impyerno, langit. Ano sasabihin ng Panginoon? God Father, my Father, namatay ko dyan. Tinanggap ako dyan. Anong patunay? Yun naman pala, the blood of the Lord Jesus Christ. Amen. Amen? Dahil pagdating sa 34, mga kapatid, ang Diyos, yan ang pinaka-highlight dyan. Think not that I am come to send peace on earth. I came not to send peace, but a sword. I am come to set a man at variance against his father and the daughter, against mother, daughter-in-law, against mother-in-law. And verse 36, and a man's foe shall be his own household. Mga kapatid, tingnan niyo. Sabi ng Diyos, hindi ako naparito para magbigay ng kapayapaan. Medyo akala ninyo baligtad ng sinabi ng Panginoon ha. Kasi pumunta siya dito para maligtas at magkaroon tayo ng kapayapaan. Yan ibig sabihin ha. Pero dito, at this point of time, sabi niya, hindi ako naparito para magbigay ng peace, pero nagbigay siya ng variance against the family. Dalawa, sword at saka variance in the family. Ano yung sword? Ang sword, mga kapatid, alam niyo na doon sa Book of Hebrews. For the word of God is quick and powerful and is sharper than any two-edged sword, Amen. piercing even unto the dividing asunder of soul and spirit, and of the joints and marrows, and the discerner of the intents of the heart, and the intents of the thoughts, and discerner of the thoughts and the intents of the heart. Pastor, parang in-IB ka. Hebrews 4:12 yun eh. Ang sword, kapatid, salita din ng Panginoon yan. Amen. Alright? Tutusok talaga yan sa pamilya mo. Pag ikaw naligtas sa inyong pamilya, a member of 10, 15, 20, whatsoever. Ngayon, pag iba ng pananalita mo, dadalhin mo na ngayon ang salita ng Diyos sa pamamahay mo. Unang tatamaan diyan dahil ang salita ng Diyos ay espada tabak tutusok yan masasaktan yung demonyo dyan Magkaroon na ngayon ng variance. Yan. Variance, father against the son, mother against the daughter, daughter against the mother, mother-in-law against the daughter-in-law, ganyan-ganyan. Nakita ninyo? Because of what? Because of the Lord Jesus Christ. Pero yun nga ang sabi. Yung mga bagay na yun, cross yun Ano ang simbolo ng cross? Simbolo ng cross, doon dinala ni Jesucristo ang puot ng Diyos sa tao.
Ipinako siya para sa kaligtasan ng tao, ng sangkatauhan, mga kapatid. Dinala niya sa kanyang abaga, sa kanyang balikat, mga kapatid, yung puot ng Diyos, yung the penalty of God or the wrath of God unto man, to hell, mga kapatid. Dinala niya sa kanyang balikat. Ang katapat nun, latigo, paghihirap, persecution, pagtusok sa kanyang tagiliran, pagpako sa kanyang mga kamay at sa mga paa. Doon pa sa daanan, mga kapatid, a sinful death, na dumaan ang mga tao at gumuwagwag yung mga ulo nila. Yan ba ang King of the Jews ninyo? Bakit ganyan ipinako sa cross? Hindi nila alam na yon ang kapalit ng kaligtasan natin, the suffering of the Lord Jesus Christ. Yon ang cross, kapatid. O, ang iba, sinusuot dito tapos nawala. Nandoon na sanglaan. O. Pero ang sabi ng Panginoon, and he that taketh not his cross and followeth me after me is not worthy of me. Kapatid, ayaw niyong pasanin ng cross niyo? Ayaw niyong mag-suffer? Gusto niyong sarili niyo lang ang sarap-sarap ng buhay ninyo? Yan bang klaseng mananampalataya ka? Pagdating sa paglilingkod, wala ka? Pagdating sa Kristiyano ka, tapos wala ka? Saan ka? Bakit? Kasi gusto kong masarap ng buhay. Katulad nila. O hindi ka nga karapat-dapat sa Panginoon sa Kristo. Hindi. Never. You are not worthy of the Lord Jesus Christ. You are worthy of Satan. Remember that. Ang isang mananampalataya, lalo na kay sinabi niya, Pastor, di ba pagka tinanggap mo si Jesus Christ, ligtas ka na? Hindi ka na mapunta ng impyerno. Yes. Yan ang sabi ng Biblia eh. Okay. Makita mo, hindi nang lilingkod sa Diyos eh. Bakit? Nasa po sa isip niya, ligtas daw siya kasi nga tumanggap siya. Huwag niyo kami lokohin, mang-mang. Kung talagang anak ka ng Diyos, makikita ka sa gawain, makikita ka sa paglilingkod. Yan ang anak ng Diyos. Ang anak ng yawa, ang anak ng demonyo, hindi mo makita sa gawain yan. Hindi mo makita sa gawain yan. If you are using the term that you are saved and kahit anong gawin mo, kahit anong gawin mo, ginawa mo bang lisensya ba ang pagigiligtas mo para magkasala? Now, I tell you the truth. You are not under grace, but you are under the deception of Satan. So, ginawa mong lisensya ang pagiging anak mo ng Diyos para hindi ka maglingkod sa Diyos, pues, you are not under grace anymore, but you are under the deception of Satan. That's right. Alright? Take up your cross. You are persecuted, take it up and continue in serving the Lord. Tingnan nyo, sa last. He that findeth his life shall lose it. And he that loseth his life for my sake shall find it. Kita ninyo ang pagpapala ng Panginoon. Ayaw mo maglingkod sa Diyos? Ibig sabihin yan, you are finding your life. Ang mga tao, ang mga mananampalataya na hindi naglilingkod sa Diyos, he or she is finding the comfort for his life. Ang second sentence ito masaklap. But you will lose it. Bakit? Ang katapat niyan, you are losing. Akala mo nanalo ka? Na parang nanalo ka sa loto? Pastor, hindi ko magsimba. Bakit? Para hindi ko maka-tithes. O, di ba? Ganun lang naman yun eh. Pastor, hindi ako magsimba. Bakit? Para hindi ako makahugas ng plato whatsoever. Pagod man yan ng maglingkod sa Panginoon. You are selfish. You are not worthy of the Lord Jesus Christ. You are under deception. Niloloko mo lang ang sarili mo. And the end of it, you are losing it. You are losing everything. Believe me. But if you are losing your life for Jesus Christ's sake, you will find it. Ang ibig sabihin, mga kapatid, pag ikaw naghihirap,
kahit sa kahirapan mo kapatid, sa paglilingkod mo sa Panginoon, yet you will be blessed and you will find it because God is with you. Amen. Amen. Tingnan nyo. In 40, 41, and 42. He that receiveth you, receiveth me. Tingnan nyo. And he that receiveth me, receiveth him that sent me. Kita nyo, pagdating sa kaligtasan natin kapatid, the Trinity is acting on it. Tingnan nyo, kahit dyan sinabi niya, sino mang tumanggap sa inyo, tumanggap sa akin, at sino mang tumanggap sa akin, tumanggap din sa nagpadala sa akin. Sino yun? God the Father. Amen. Ha! Tingnan yung kaligtasan na yan. Kaya walang panalo sa Satanas dyan eh. Talo siya eh, sa buhay mo eh. Ang gusto na lamang sa Satanas, huwag kang pakinabangan. He that receiveth a prophet in the name of a prophet shall receive prophet reward. And he that receiveth a righteous man in the name of a righteous man shall receive a righteous man's reward. Whosoever shall give to drink unto one of these little ones cup of cold water, only in the name of disciple, verily I say unto you, he shall no wise lose his reward. Kapatid, yung tatlong binanggit dyan, kung ginawa mo man lang yan, Pastor, kain tayo sa labas, halimbawa, si Brother Lim may nakikita mong puso niya. Amen yan, Brad. Oh, naawa sa akin yan. Pag tama ang puso ni Brother Lemuel, nakita ng Diyos yun, he will be commended by God. Oh. Yung ibang mga tao, mga kapatid, yung ibang mga tao ha, mayroong mga tao na proud to be humble. Magyayaya yan. Oo. Magyayaya yan. Marami akong nakilala niyan eh. Yung alam mo yung parang pro. Pro. O parang ganon. Paano mo nalaman ng lungkot to? Parang ganon ba? Mayroong mga tao talaga, whatever walks of life na mga tao, mayroong mga tao talaga na ang purpose ng pagtulong nila ay para lang makilala. Kung mamanampalataya ka, you will just receive the reward. What kind of reward? Pagpupuri niya. Pero saan ang pagpupuri ng Diyos sa iyo? Mayroon ba? Wala. Yan ang ibig sabihin dyan. Ang ibig sabihin, gumawa ka ng mga bagay, unahin mong Panginoon talaga. Halimbawa, ang pastor ninyo, I am deserved for double honor. Tama? Double honor man mga pastor Brad. So kung tinamnan mo ako ng kasamaan dahil double honor ako, ang prinsipyo ng Diyos, if you sow, you will reap double. Ganon yan. Di ba ganon man pag nagtanim ka ng isang palay, pag nagtanim ka, di ba daming, ganon man. Ganon ang prinsipyo ng Diyos. Pag nagtanim ka ng kasamaan, halimbawa, nagtanim ka ng hangin, ang anihin mo bagyo. Parang ganon ba? Ngayon, double honor ang pastor. Pag hindi ka irespeto ng isang tao, i-times mo ng to. So, ibig sabihin, ang anihin niya, quadruple, daan nyo yan. Hindi sinabi sa Biblia na single honor ang pastor eh. Ang sinabi dyan, double honor. Kung ang pagtatanim, sundin natin ang prinsipyo doon. Ang pagtatanim, doble na eh. Ngayon, kung sa pastor nyo ginawa, quadruple ang mangyari. Yan ang mahirap. Mga kapatid, when you serve the Lord, serve with a heart. Sabi ni Miss Universe. With sino bang Miss Universe yung word a heart? Where's her back? Ano rin? Pia was a worse back. Oh. With a heart. Hindi ba sabi niya? Yan ang panalo sa kanya eh. Oh. Sa Biblia, kapatid, pag naglilingkod ka, serve the Lord with the right spirit. Okay? Serve the Lord in the right spirit. Pasanin mo ang cross and follow the Lord. Bear the cross and follow the Lord Jesus Christ. So that we may be worthy of the Lord Jesus Christ. Ang mga anak ng Diyos, we will suffer persecution, brethren. Sinabi na sa Biblia yan. And sa persecution, kapatid, it means that we are in a fellowship of the suffering of the Lord Jesus Christ. Alam natin yan. Tama ho ba? Alam naman ninyo, alam yan. Alam natin yan. Na ang paghihirap natin, fellowship in the suffering
of the Lord Jesus Christ or partakers in the suffering of the Lord Jesus Christ. Amen ho ba? Amen. Bear the cross. Amen? And follow the Lord Jesus Christ. I hope you learned something today, and let us stand and let's pray. Amen. Our Heavenly Father, once again, Lord, we thank you, God, for thy wondrous words, Lord. Salamat, Panginoon. Napakasarap ng iyong salita. Tumutusok sa mga puso namin. We are all guilty before thee, O Lord. Help us and have mercy on us and mold us to be a man of faith, Panginoon, to be a servant of faith, that we may bear our cross and follow thee, O God. Yes, we have a lot of trials, troubles, hindrances, problems, persecutions, stress sa buhay namin, and yet, Lord, you are there for us. Salamat, Panginoon, sa biyaya niyo po. Patuloy mo kami gabayan. Pagpalain niyo po ang bawat isa. We are weak, so therefore strengthen us, O God, through the Holy Spirit that dwelleth in us. Patuloy mo kami gabayan at pagpalain niyo, Panginoon. Ang iglesia nito, gabayan niyo po, Diyos, ang bawat kapatiran dito, pagpalain niyo po. Tulungan niyo po kaming maglingkod sa inyo, O Diyos, ng tapat. Bless our families. Ingatan niyo po kami sa sunod pa namin mga gagawin. Pagpalain niyo po kami. In all these things, we thank you in the name of Jesus Christ, our Lord and personal Savior. Amen and amen. Brad, ako na lang. Ay, ka na lang. Diyan na. Patayin mo, Brad. Patayin mo. The glory, great